Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3671 hanggang 3675. Lubhang nasa sabik sa lumang narinig Aaron pangungusap na ito, hindi sa tingin magkano blurted out, shish uzo. Para kay Hilaw, ang posisyon ni Aaron sa kanyang isip ay pinakamataas, kaya kung paano tumawag sa Aaron ay hindi mahalaga sa kanya. Kahit na mali ang ekspresyon ni Shish Uzo, matatanggap ito ni Hilaw, dahil ang lakas ng Aaron ay maaaring manguna sa buong kaluwalhatian ng Chunky. Ano ang tawag sa Shish Uzo? Shish Uzo, bakit ka nandito? Tanong ni Oldie. Para sa akin, ang pagpunta dito ay parang pag-uwi. Hindi pa ba ako makakauwi? Nakangiting sabi ni Aaron. Oo, syempre. Masiglang tumango si Oldie, inaabangan ang mga bituin at buwan, at sa wakas ay dumating na ang Aaron. Paano niya nasabi na hindi? Hindi naman ako yung kakasabi mo lang diba? Tanong ni Aaron. Bukod sa iyo, sino pa ba ako? Araw-araw kong inaabangan ang apocalypse mo, sabi ni. Bakit? Curious na sabi ni Aaron. Sa pagsasalita tungkol sa problemang ito, naging marangal ang mukha ni Hilaw at sinabing, ang apokalipsis ngayon ay matagal nang hindi may kumpara sa 100 taon na ang nakalilipas. Ang matinding paghina ng lakas nito ay humantong sa katotohanan na ang apokalipsis ay walang lakas upang makipagkompetensya sa ikalawang mundo. Ngayon ikaw lang ang makakapag-akay sa apokalips pabalik sa rurok nito, at ikaw lang ang makakaharap sa pagsalakay sa ikalawang mundo. Ang pagsalakay sa mundo ng Xuanyuan. Masasabi ba natin na ano ang naramdaman ni Hilaw? O anong espesyal na sitwasyon ang nangyari sa pasukan ng Space Tunnel? Ayon sa kasalukuyang panahon, ang daigdig ng linlong ng Xuanyuan ay hindi dapat maging matino, at ang mga tao sa daigdig ng Xuanyuan, na naghahati sa 3 kaharian, ay walang lakas na muling salakayin ang lupa. Bakit mo sinabing sasalakayin ng ikalawang mundo ang lupa? Tanong ni Aaron. Kanina lang, nagkaroon ng malaking turbulence sa Space Tunnel, na sa tingin ko ay may malaking kinalaman sa pagsalakay sa ikalawang mundo, sabi ni. Nang detalyadong sinabi ni Elder Yi kay Aaron ang tungkol sa magulong oras, nalaman ni Aaron na ang punto ng oras ay kakatapos lang ng kanyang muling pagsilang, ibig sabihin, sa oras na iyon, umalis na siya sa mundo ng Xuanyuan, at naganap ang kaguluhan sa panahong ito, na malamang na may nangyari sa mundo ng Xuanyuan. Gayunpaman, hindi alam ng Aaron kung ano ang eksaktong nangyari. Nagising ba si Linlong ng maaga? Isipin dito, Aaron ay hindi maaaring makatulong ngunit ipakita ang isang nag-aalala hitsura. Kung gayon, kung si Linlong ay dumating sa lupa, ito ay isang trahedya ng tao. Hindi ko alam kung ilang tao ang mamamatay sa ilalim ng kanyang mga kuko. Ito ay dapat ang eksena ng buhay na nasa Syra. Shish Uzo, anong iniisip mo? Tulala si Aaron, hindi maiwasang magtanong ni Yeol. Umiling si Han Sanchen. Hindi siya sigurado kung talagang may kaugnayan ito kay Linlong. Baka ordinaryong space tunnel shock lang. Wala, dalhin mo ako sa kuweba ng Diablo. Sabi ni Aaron. Yeol ipakita ang facial expression ng pagkamangha, magandang duan-duan, bakit gustong pumunta sa Demonyo King Kuweba? Alam mo, ito ay isang lugar ng buhay at kamatayan. Karamihan sa mga tao ay hindi handang makipagsapalaran dito. Kahit na ang mga pinalad na bumalik mula dito ay hindi na muling pupunta doon. Shish Uzo, alam mo ba ang panganib sa kuweba ng Diablo? Tanong ni Oldie. Syempre alam ko, pero iilan lang silang kakaibang hayop. Don't worry,
hindi ko sila kalaban. Mahinang sinabi ni Aaron na mayroon na siyang tunay na banal na lakas. Sa mata ng Aaron, ang mga kakaibang hayop na ito ay isang grupo lamang ng maliliit na alagang hayop. Walang dapat ikatakot. Bukod kay Linlong, ang mundo ng Xuanyuan ay walang nilalang na maaaring maging kalaban niya. Nalunok ng matandang Yi ang kanyang laway ng walang malay. Kakaibang hayop lang yan. Tingnan mo ito, kung gaano ito ka-relax at komportable. Ito ay isang bagay na nagbabanta sa buhay, ngunit hindi ito nakita ng Aaron. Shish Uzo, please follow me, sabi ni Yi. Dalawang tao ang pumunta sa lahat ng paraan. Yi lumang nagtanong Aaron kung bakit siya gustong pumunta sa kuweba ng Diablo. Aaron lamang sinabi mayroong isang bagay na mahalaga, ay hindi nais na Yi lumang detalyadong. Si Yi Lao ay isa ring maunawang tao, at sa kanyang puso, napakataas ng status ng Aaron dahil si Aaron ay malihim at ayaw ibunyag, hindi siya patuloy na nagtatanong. Pagdating ko sa bakana ng kuweba ng Diablo, isang masangsang at malansang hangin ang dumating. Natatakot akong magsuka ang mga ordinaryong tao. Ngunit lumang lamang ng ilang bahagyang pagbabago ng kulay, at Aaron, ngunit ay kalmado, walang nangyari. Papasok ako at hihintayin mo ako dito. Sinabi ni Aaron kay Hilaw. Tanging tango lang ang ulo ni Old Yi. Minsan lang siya pumunta sa kuweba ng Diablo, na malapit ng mamatay. Pagkatapos ng panahong iyon, hindi na maisip ng matandang Yi na pumasok sa kuweba ng Diablo. Kahit na mayroong Aaron ngayon, maaari siyang magkaroon ng mahabang karanasan dito, at si Hilaw ay hindi interesado. Ang Aaron ay pamilyar sa kuweba ng Diablo. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay isang beses na dito. Dumating siya sa lugar kung saan lumaki si Shengli. Nang makita ni Aaron ang mga pulang prutas na tumutubo sa mga baging, nabuhayan siya ng loob. Sa pagpunta sa Apocalypse, nag-alala si Aaron na ang banal na kastanyas sa kuweba ng Diablo ay nawala, dahil ito ay nangangahulugan na siya ay umalis para sa wala. Ngayon ay tila hindi siya naparito ng walang kabuluhan. Sa pamamagitan ng mga banal na kastanyas na ito, ang paglilinang ng mga nasa paligid ng Aaron ay magiging mas simple, at ang lakas ay maaari ding mapabuti ng mas mabilis, na magbibigay daan sa Aaron na makabalik sa mundo ng Xuanyuan sa lalong madaling panahon at malutas ang kanyang mga seryosong problema. Hindi binitawan ng Aaron ang lahat ng mga banal na kastanyas. Lahat sila nasa bulsa niya. Kung tutuusin, ang ganitong uri ng kayamanan na naiwan sa kuweba ng Diablo ay isang kaayla-hilakbot na bagay. Bukod sa kanya, sino pa ang may lakas ng loob na pumasok sa kuweba ng Diablo at kunin ang mga banal na kastanyas? At hindi alam ng mga ordinaryong tao kung ano ang magiging epekto ng bagay na ito. Aalis na sana si Aaron, may sumisingit na boses mula sa kanyang tainga. Ang Aaron ay napakapamilyar sa tunog na ito. Tunog ito ng pagdura ng ahas. Ibig sabihin ay malapit na ang Red-Eye Jade Python, lumabas ka. Ilalabas na kita dito, sabi ni Aaron. Bago ang muling pagsilang ng Aaron, ang Red-Eye Jade Python ay may malaking kaugnayan sa Aaron, at itinuring pa nga ang Aaron bilang master nito. Iyon ay dahil sa balangkas, kaya sa oras na ito, ang Red-Eye Jade Python ay hindi nakilala Aaron. Matapos marinig ang boses ni Aaron, inakyat niya ang balikat ni Aaron mula sa kanyang kanang paa. Little thing, we meet again, nakangiting sabi ni Aaron. Ang Red-Eye Jade Python ay naglabas ng pulang letra, na parang sagot sa Aaron, sayang naman kung tutuusin. Mayroong hindi malulutas na agwat sa pagitan mo at ng dragon. It's doomed that you are not the rival of Linlong, and you have to be lower than it. Aaron tone bahagyang walang magawa, ang tunay na ideya ng kanyang puso, kung dragon lang. Pagkatapos ng mga salita ni Aaron, ang pulang mata na Jade na Python ay naglabas ng pulang sulat at gumawa ng isang zizi na boses. Tila ipinapahayag niya ang kanyang pagkadismaya at hindi kumbinsido. Hindi siya matatahimik hanggat hindi siya tinatapik ng Aaron sa ulo. Sa mga tuntunin ng kasalukuyang estado ng Aaron, hindi siya matutulungan ng Red-Eye Jade Python. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang lakas ng Aaron ay higit sa Red-Eye Jade Python, at ang pagkakaroon nito ay hindi nagpapakita ng malaking halaga. Ngunit bago ang muling pagsilang, ang Red-Eye Jade Python ay ang Aaron's life-saving benefactor, kaya pagkatapos ng muling pagsilang, hindi pa rin nakalimutan ng Aaron ang kabaitan ng Red-Eye Jade Python. Ang pag-alis sa kuweba ng Diablo, ang Aaron ay isang ani,
ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang sitwasyon sa labas ng kuweba ng Diablo ay hindi lamang ang presensya ni Ilaw. Pinangunahan ni He Chingfeng ang lahat ng tao sa ikatlong bulwagan. Siya ay napakabangis, ngunit si Ilaw ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ang kuweba ng Diablo ay isa rin sa mga ipinagbabawal na lugar ng Apocalypse, at walang alinlangan na nagkamali siya nang dalhin niya rito ang Aaron. Nang ipaliwanag ni Kuya Yi ang pagkakakilanlan ni Aaron kay Chingfeng, naramdaman niyang katawa-tawa ito, kaya kinailangan niyang tanungin si Kuya Yi. Siyempre, sa kanyang pananaw ni Chingfeng, pagkatapos pumasok si Aaron sa kuweba ng Diablo, wala na talagang pagkakataon para sa kanya na lumabas, kaya labis siyang nagulat nang makita niyang muling lumitaw ang Aaron. At si Aaron ay isang bata lamang. Sa lakas niya, paano siya makakaligtas sa kuweba ng Diablo? Siya Chingfeng, ano ang ginagawa mo? Aaron ay hindi maintindihan nang magtanong ng paraan. Sumimangot si He Chingfeng, at nakikilala ng maliit na bata ang kanyang sarili, ngunit sa kanyang impresyon, hindi pa niya nakita ang Aaron. Sino ka at bakit mo ako kilala? Tanong ni He Chingfeng. Aaron isang mukha reproaches nang makita sa gulang, sabihin, hindi mo ba sinabi sa kanya, ang aking pagkakakilanlan? Mapait na ngumiti ang matandang Yi. Siyempre, malinaw niyang sinasabi. Ngunit siya Chingfeng ay hindi naniniwala dito. Ano kayang gagawin niya? Sinabi ko na lahat, pero hindi siya naniwala, sabi ni Yi. Aaron liwanag ng ngiti, sinabi, siya Chingfeng, dahil alam mo kung sino ako, ano ang ginagawa mo ngayon? Gusto mo bang mahuli ako? Ang sinabi niya Chingfeng kay Yilaw ay kalokohan lamang. Paano siya maniniwala na ang isang tao ay maaaring mabuhay ng higit sa 100 taon? Pagkatapos nito, siya ay napakabata pa, tulad ng isang maliit na bata. You can't play tricks in front of me. You can fool this old fool, but you can't fool me. He Chingfeng laughs at Aaron. Playing the devil. Sinabi ni Aaron ang 4 na salitang ito sa kanyang sarili. Sa susunod na sandali, nawala siya sa parehong lugar, na para bang bigla siyang sumangga ng walang anumang palatandaan. Lahat ng tao sa ikatlong bulwagan ay mukhang tanga. Kung tutusin, lahat sila ay malalakas na lalaki sa mundo. Kahit na ang Aaron ay medyo mapagparaya, hinding-hindi siya maglalaro sa harap nila. Mga tao, paano biglang nawala? Ghost ba to ngayon lang natin nakita? Si He Chingfeng lang ang may matinding krisis, dahil nakatitig si Han Sanchen sa kanya habang nagsasalita siya ngayon, na para bang siya ang target. Kung paanong hinahanap ng lahat ang figure ni Aaron, ang boses ni Chingfeng ay nagmumula sa kanyang likuran. Ano ang pagpapanggap na multo? Tanong ni Aaron. Sa sobrang takot ni He Chingfeng ay lumingon siya. Ang Aaron ay 3 talampakan ang layo. Ikaw, bakit ka nandito? Natatakot na tanong ni He Chingfeng. Hindi niya alam ang presensya ni Aaron sa paligid niya, ibig sabihin, kung gusto siyang patayin ni Aaron, kahit na may 10 buhay siya, hindi siya mamamatay. Hindi mo ba sinasadyang makipaglaro sa demonyo? Ipapakita ko sa iyo. Kontento ka na ba sa antas na ito? Nakangiting sabi ni Aaron. Si He Chingfeng ay malamig sa kanyang puso. Siya rin ang pinuno ng ikatlong bulwagan. Siya ang Supreme Master ng Apocalypse, ngunit hindi niya makita ang paglapit ni Aaron. Ito ay nagpapakita lamang ng isang problema, iyon ay, ang lakas ng Aaron ay higit pa sa kanya. Ngunit paano niya maniniwala si Chingfeng sa ganoong bagay? Nagsumikap siya ng husto sa loob ng ilang dekada upang makamit ang kanyang kasalukuyang lakas, at malinaw na bata lang ang Aaron. Kahit malakas ang talent niya, hindi niya kayang magkaroon ng ganitong kakayahan. Totoo bang siya, hindi bata, at hindi kwento ang sinabi ni Yilaw? Biglang namula si He Chingfeng. Alam niyang kung totoo ang sinabi ni Yilaw, magiging trahedya ang lahat ng ito para sa kanya. Huwag kang masyadong mapagbantay na tumingin sa akin, gusto kitang patayin, namatay ka na, at Aaron Don, tumingin sa iba pang 3 tao sa hall, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasabing, at ang mga basurang ito, hindi makakatakas ang isang tao. Sa sandaling maningning na pahayag, nahulog sa ganitong uri ng hakbang, nakakalungkot talaga. Tumalon ang talukap ng mata ni He Chingfeng. Ang pagsusuri ni Aaron sa Apocalypse ay malinaw niyang nauunawaan kung gaano kalakas ang Apocalypse. Ikaw ba talaga ang nakaligtas sa digmaan 100 taon na ang nakalipas?
Hindi makapaniwalang tanong ni He Chingfeng. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.